Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Muyu. Hindi pa niya nakikita ang kasanayang ito dati, tila napakalakas nito. Sa loob ng itim na hangin, ang piling pangkat na pinamumunuan ni Huli ay nakalaya mula sa pagkubkob, nagtipon sa himpapawid. Nakita ni Lin Muyu na maliban kay Huli, ang aura ng siyam na iba pang demonyo ay medyo magulo. Malinaw na ang kasanayang ito ay may malaking epekto sa kanila. Ang lakas ng 10 demonyo ay nagsama-sama. Sa loob ng itim na hangin, isang demonyong may hawak na higanting sibat ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kaya pala niyang ipatawag ang anino ng isang ninunong demonyong antas Panginoon. Hindi nakapagtatakang ganoon katapang si Haring Demonyong Itim na Langit. Siyempre, alam ng babaeng demonyo ang kasanayang ito. Ang kanyang lahi ng Sakubus ay mayroon ding katulad na kasanayan, ang pagpapatawag sa anino ng ninunong Sakubus. Ang mga Sakubus ay magpapatawag sa anino ng ninunong Sakubus. Ang ipinatawag ni Huli ay siyempre ang anino ng ninunong sibat na demonyo. Ang Sakubus ay isang demonyong antas pili, ang sibat na demonyo naman ay isang demonyong antas Panginoon. Ang lakas ng dalawang anino ng ninunong demonyo ay ganap na magkaiba, malinaw na mas malakas ang ninunong sibat na demonyo. Gayunpaman, habang mas malakas ang ninunong demonyo, mas mahirap itong ipatawag, hindi lahat ng demonyo ay kayang gamitin ang kasanayang ito. Ang itim na hangin ay nagtipon at naging anino ng ninunong sibat na demonyo na may kasamang nakakapangilabot na aura na nagpakunot ng noo kay Lin Muyu. Kung pagbabatayan ang aura, hindi pa ito umabot sa antas Pseudodiyos, ngunit medyo magulo ito. Marahil ay hindi na ito magtatagal. Naramdaman ni Lin Muyu ang aura ng kalaban. Matapos harapin ang Pseudodiyos, walang anumang ekspresyon si Lin Muyu nang makaharap ang ganitong sitwasyon. Sa mata ni Lin Muyu, kahit ang inang puno ng dambuhalang dahon ay mas malakas pa kaysa sa magulong anino na nasa harap niya ngayon. Naramdaman ni Huli ang napakalaking lakas ng anino ng ninuno. Itinutok niya ang sibat kay Lin Muyu. Mamatay ka na! Agad na umungol ang ninunong sibat na demonyo, hinawakan ang sibat na may tindig na handa ng umatake, malakas na tumusok patungo kay Lin Muyu. Ito ay mahigit 20 metro ang taas, ang sibat sa kamay nito ay mahigit din 20 metro ang taas. Halos hindi na nito kailangang gumalaw, isang tama lamang ay makakatama na kay Lin Muyu. Malamig na humirit si Lin Muyu, ginamit ang kasanayang pampalakas ng sundalo na sa simula ay ayaw niyang gamitin. Tutal, ganoon na rin ang pagsisikap ng kalaban, kailangan din niyang magbigay ng kaunting respeto. Sa isang iglap, lahat ng kalansay ay pinalakas, ang mga katangian ni Lin Muyu ay biglang tumaas. Isang puting liwanag ang dumaan. Agad na binalot ng puting buto ang anino ng ninunong sibat na demonyo, nanigas sa himpapawid. Muling nag-alab ang baga ng kaluluwa. Ang target ay si Huli. Napansin ni Lin Muyu na siya ang kumokontrol sa kilos na ito, kapag nalutas na siya, kusang titigil ang kilos. Gayunpaman, ang baga ng kaluluwa ay hindi makapagdulot ng anumang pinsala kay Huli. Ngumisi si Huli. Walang epekto iyan. Kapag nasa loob ng saklaw ng proteksyon ng ninuno, ang iyong atake ay hindi makakasakit sa akin. Galit na sumigaw si Huli, ginamit ang anino upang sirain ang pagkakulong ng buto, muling tumusok patungo kay Lin Muyu. Kung walang epekto kay Huli, kung gayon, ubusin muna ang anino. Sunod-sunod na sumugod ang mga kalansay na mandirigmang berserker patungo sa anino. Sapat ang laki ng anino upang makapagpakawala ng pinakamalakas na pinsala ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Kasabay nito, lumipat ang baga ng kaluluwa ni Lin Muyu sa itaas ng anino, kasabay nito, kumislap din ang pulang liwanag. Ang sumpa ng kahinaan ay dumating na nagdulot ng sukdulang pinsala. Sa pagkakataong ito, napakalakas ng sigaw ng paghihirap, kasama na si Huli. 10 demonyo ang sabay na sumigaw. Ang baga ng kaluluwa ay tumama sa katawan ng anino ng ninuno, ngunit nakaapekto rin sa kanilang mga kaluluwa. Nakita ni Huli na hindi maganda ang sitwasyon. Tiniis niya ang matinding sakit at sumigaw, "Tutintide, bumalik ka agad. Gamitin mo ang apoy na pananggalang." Pagkasabi nito, galit siyang umungol. Muling sumiklab ang apoy na pananggalang, tanging ang kasanayang ito lamang ang makakapigil sa atake sa kaluluwa. Nang bawiin ang koneksyon ng espiritu, nag-iwan si Huli ng huling kaisipan sa katawan ng anino, patayin si Lin Muyu. Ang sibat ng ninuno ay humagupit, walang tigil na umalinggaw ang tunog ng hibang, bang, bang. Ang napakalaking ataking ito ay nagpatalsik sa maraming kalansay na mandirigmang berserker. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker na tinamaan ng atake ay natunaw, ngunit dahil sa aura ng immortalidad, nabigyan sila ng pangalawang buhay. Sa pagkakataong ito, mas maraming kalansay na mandirigmang berserker ang sumugod sa anino, nagpakawala ng pinakamalakas na kasanayan. Ang talim ng palakol na may pulang liwanag ay humampas pababa.
Hindi nakaramdam ng sakit ang anino, ngunit ang aura sa kanyang katawan, sa mga lugar na tinamaan ng palakol, ay mabilis na humina. Ang elementong pagsabog at hindi mabilang na mga palaso ang tumusok sa anino. Dahil sa ataking ito, lumiit ng 10% ang anino. Impossible. Paanong ganoon kalakas ang iyong atake? Hindi makapaniwala si Holly, malakas na sumigaw. Pinagsama-sama na niya ang lakas ng buong pangkat upang ipatawag ang anino ng ninuno na hindi bababa sa antas 88 hanggang 89, mas mataas ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na antas kaysa sa kanya. Napakalaki ng pagkakaiba. Bagamat napakalakas ng mga kalansay ni Lin Muyu, nakipaglaban na siya rito kanina, imposible itong magkaroon ng ganoon kalakas na atake. Nakakatakot. Ito ang kasanayang sinaunang rune ni Lin Muyu. Sa sandaling ito, napansin ni Holly na isang kamay ni Lin Muyu ang patuloy pa ring nagliliwanag, ang mga rune ay kumikislap. Ang kasanayang ito ay lubhang nagpapalakas sa lakas ng pakikipaglaban ng mga kalansay, hindi lamang isa, kundi lahat. Agad na nakaramdam ng panlalamig si Holly. Naintindihan na niya kung bakit namatay si Haring Demonyong Apoy, marahil ay talagang pinatay siya ni Lin Muyu. Ang kasanayang sinaunang rune ay napakalakas, nakakagulat. Ang anino ng ninuno ay hindi makapinsala kay Lin Muyu. Lahat ng lakas ng atake ay naharangan ng mga kalansay na mandirigmang berserker. Samantala, sa ilalim ng buong lakas na pagkubkob ng mga kalansay, lalong humihina ang kanyang aura. Wala pang 10 segundo ang lumipas, halos malapit na siyang maglaho. Malakas na sinabi ni Holly, wala nang ibang paraan, iyon na lamang ang magagamit. Tumingin siya sa ilang mga miyembro. Mag-iwan kayo ng 0% ng inyong dugo. Bagamat masasaktan din kayo, makakabawi pa rin kayo sa hinaharap. Hindi na humingi ng opinyon si Holly sa mga miyembro, direktang nagpasya na. Walang sinumang demonyo ang tumutol. Napakahigpit ng pagkakahati-hati ng antas ng mga demonyo. Ang mga demonyong mas mababa ang antas ay maaari lamang sumunod sa utos ng mga demonyong mas mataas ang antas. 9 na demonyong lampas sa level 80 ang nagbuga ng dugo. Ang sariwang dugo ay nagtipon at naging isang kumpol sa himpapawid. Agad na humina ang kanilang aura. Kasunod nito, nagbuga rin si Holly ng sunod-sunod na dugo. Sabay na sumiklab ang apoy ng impyerno, sinasama ang lahat ng sariwang dugo. Ako, sa ngalan ng demonyong antas Panginoon, ay nag-aalay ng dugo, ipinapatawag si Haring Demonyong Itim na Langit. Nagdilim ang kalangitan. Isang higanting daanan ng oras at espasyo ang lumitaw. Ang babaeng demonyo, na orihinal na naghahandang tumakas, ay nagulat na napasigaw, ipatawag si Haring Demonyong Itim na Langit. Hindi tama. Hindi ang tunay na anyo ni Haring Demonyong Itim na Langit ang ipinatawag, kundi isang clone lamang. Si Haring Demonyong Itim na Langit ay isang Haring Demonyong Antas Panginoon na level 75. Ang pagpapatawag sa kanyang tunay na anyo ay mangangailangan ng napakalaking halaga. Ang kaunting dugong iyon ay hindi sapat upang ipatawag siya, tiyak na isang clone ang lilitaw. Kahit pa isang clone, ito ay isang ordinaryong haring demonyo na level 71 tandang bawas 72, halos katumbas ng isang eksperto na antas Diyos ng lahi ng tao, sapat na upang patayin ang isang Lin Muyu. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Alam na alam ng babaeng demonyo. Ang grupo ni Holly ay nagbayad ng napakalaking halaga, ipinagpalit ang 70% ng kanilang dugo, upang isagawa ang sakripisyo ng pagpapatawag, aabuti ng hindi bababa sa ilang taon bago sila makabawi, at maaaring mag-iwan pa ng mga epekto. Upang tuparin ang utos ng haring demonyo, talagang desperado sila. Nagpasya siyang manatili at manood, umaasang personal na makikita si Lin Muyu na pinapatay. Mula sa daanan ng oras at espasyo, isang higanting kamay ang lumabas. Ang aura ng haring demonyo ay kumalat, yumanig sa buong harang, na anumang oras ay maaaring bumagsak. Nanindig ang balahibo ni Lin Muyu. Haring demonyo. Ang haring demonyong ito ay mas malakas pa kaysa sa anghel ng banal na espiritu. Ito ang pinakamalakas na nilalang na nakita ni Lin Muyu. Isang braso pa lamang ang lumitaw, naramdaman na ni Lin Muyu ang banta sa kanyang buhay. Bukod dito, napansin ni Lin Muyu na siya ay nakulong na. Kung makakatakas siya ngayon, pagkatapos nitong lumabas, ilang minuto lamang ay sapat na upang mahabol siya nito at patayin. Kung aasa lamang sa lehiyon ng mga patay, hindi niya matatalo ang haring demonyong ito. Kahit paggamitin ang kasanayang pampalakas ng sundalo, hindi pa rin kaya. Hindi maaaring hintayin siyang lumabas. Agad na nagpasya si Lin Muyu, sa kanyang kamay, lumitaw ang isang kumpol ng dugo. Ang dugo ng makamandag na Diyos. Sa kasalukuyan, dito na lamang maaaring umasa si Lin Muyu. Kung hindi pa rin ito ubra, ang huling pag-asa na lamang ay pasabugin ang bangkay ng makamandag na Diyos, sa ganoong paraan, kahit paano ay. Mapapatay niya ito. Natapos na ni Holly ang kasanayan.
Ngayon, hinihintay na lamang niyang lumitaw ang clone ni Haring Demonyong Itim na Langit, pagkatapos ay personal niyang makikita kung paano pinapatay si Lin Muyu. Ang mga mata ni Huli ay may kasamang puot, kumikislap ng uhaw sa dugo. Patay ka na! Kinagat niya ang kanyang ngipin at iniluwa ang apat na salitang iyon. Bagamat napakahina niya ngayon, lalo siyang nasasabi. Mula nang lumaban siya, bihira siyang matalo. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang isang malaking kabiguan, ganap na pagkatalo. Ngayon, nakikita niyang malapit nang mamatay si Lin Muyu, paanong hindi siya masasabi. Kahit pa magbayad siya ng malaking halaga, sulit pa rin. Sa sandaling ito, isang berdeng liwanag ang direktang umakyat sa langit. Ang nakakatakot na ulap ng lason ay kumalat sa buong harang. Ang apoy na pananggalang sa kanilang mga katawan ay nag-deform, pinipigilan hanggang sa halos mapatay na. Ano ito? Bakit napakatakot nito? Nakita nila ang isang batang may taas lamang na isang talampakan na lumitaw sa tabi ni Lin Muyu. Lahat ng kalansay, kasama si Lin Muyu, ay walang tigil na umaatras. Tanging ang batang kulay berde na ito ang sumusugod patungo sa daanan ng oras at espasyo. Hindi tama. Nakita ni Huli na mayroong hindi tama, tiyak na napakatindi. Gusto nilang tumakas, ngunit huli na. Dahil sa kasanayang iyon, masyado na silang naubusan, mahirap nang gumalaw. Naramdaman din ng babaeng demonyo ang panganib. Kidin! Isang kakaibang sigaw pagkatapos ay walang tigil na umatras. Boom! Tahimik na sumabog ang berdeng liwanag, ngunit walang anumang eksenang gumigimbal sa langit at lupa. Pagkatapos ng pagsabog, ang lason ay bumalot lamang sa lugar sa paligid ng sentro ng daanan ng oras at espasyo, mga 30 hanggang 40 metro ang saklaw. Ngunit hindi sinasadyang napasama si Huli at ang 9 na demonyo sa loob nito. Mabilis na nag-react ang babaeng demonyo, tamang-tama ang pagtakas mula sa saklaw ng lason. Personal niyang nakita si Huli na natunaw agad ng madikit sa lason, naging isang makapal na likido, wala man lang natirang abo. Maging ang clone ng Haring Demonyo na kalalabas pa lamang ng kalahati ng katawan ay agad ding natunaw. Isang hindi mailarawang takot ang bumalot sa kanyang buong katawan. Paanong mayroong ganitong klaseng nakakatakot na lason? Kahit ang lason ni Haring Demonyong Tigring Lason ay hindi kayang patayin ang clone ni Haring Demonyong Itim na Langit. Hindi na nangahas na manatili pa ang babaeng demonyo. Hindi na siya nag-atubili, inactivate ang bato ng teleportasyon na ibinigay ni Haring Demonyong sa kubos. Sa isang iglap, nawala siya sa loob ng harang. Ang clone ni Haring Demonyong Itim na Langit ay kinakain ng lason, walang tigil na umuugong ang sigaw ng paghihirap mula sa daanan ng oras at espasyo. Natakot si Lin Muyu na may mangyaring hindi inaasahan, tinitigan ng mabuti, hindi nangahas na kumurap. Mabuti na lang, walang nangyari. Ang kalahati ng katawan ni Haring Demonyong Itim na Langit ay ganap na kinain ng lason, wala man lang natirang bakas. Nawala ang daanan ng oras at espasyo. Sa sandaling sumabog ang lason, si Huli at ang grupo ng mga demonyo ay naging abo na rin. Tiningnan ni Lin Muyu ang dating kinaroroonan ng babaeng demonyo. Nakatakas na naman, ano? Ngumiti si Lin Muyu. Kasanayang pampalakas ng sundalo. May ilang segundo pa, hindi rin ito sinayang ni Lin Muyu, direktang inutusan ang lehiyon ng mga patay na atakihin ang harang. Wala pang ilang segundo, basag na basag ang harang. Kasabay nito, nakatanggap si Lin Muyu ng isang paalala. Pinatay ang clone ni Haring Demonyong Itim na Langit. Karanasan positibo ₱1 bilyon. Mga bituin ng General Panandang pandagdag 1. Ang kabuuang 71 bilyong puntos ng karanasan ay nagdagdag ng 30%. Mula 50% ay umabot sa halos 80%, 20% na lang at tataas na siya ng level. Ang insignia ng militar ay kumikinang ng maningning na liwanag. Ang ikatlong bituin ng General ay sa wakas ay nabuo na. 3 bituing banal na General. Mula sa sandaling ito, si Lin Muyu ay naging isang 3 bituing banal na General. Nakita ni Lin Muyu ang paalala, saka lamang nalaman na ang pinatay niya ay ang clone ni Haring Demonyong Itim na Langit. Ang clone ng Haring Demonyo ay umabot na sa level 71, maiisip kung gaano kalakas ang kanyang tunay na anyo, hindi bababa sa level 74 o 75. Mabuti na lang hindi ko siya hinayaang lumabas, kung hindi ako na ang mamamatay. Kung hinayaan niya itong lumabas, hindi sigurado si Lin Muyu kung kayang pasabugin ito ng necromancer ng elementong lason. Mula sa kalaliman, mula sa palasyo ni Haring Demonyong Itim na Langit ay umalinggaw ang sigaw ng galit at pagkasindak. Lin Muyu, dapat kang mamatay. Tiyak na papatayin kita. Halos gumuho ang buong palasyo, ang apoy ng impyerno ay walang tigil na umiikot. Sa kaharian kung saan naghahari si Haring Demonyong Itim na Langit, ang kanyang clone ay pinatay ng lason na nagdulot ng kaguluhan.
Ang lason, matapos patayin ang clone, ay hindi nawala, kundi unti-unting kumalat palabas. Hindi agad pumasok si Lin Muyu sa lambak ng libingan ng kidlat. Nagpasya siyang hintaing mag-cool down ang kasanayang pampalakas ng sundalo bago pumasok. Ang tatlong bituing insignya ng militar ay maningning at kapansin-pansin. Sa lahi ng tao, napakabihira ng tatlong bituing banal na general. Sa katunayan, kahit pa isang eksperto na antas Diyos, hindi tiyak na nabahira na ng dugo ng haring demonyo ang kanyang mga kamay. Kahit makapatay pa ng haring demonyo, sa 10 beses, isa lamang ang mapapatay. Ang insignya ng militar na kabubukas pa lamang ay biglang nagliwanag muli. Maraming impormasyon ang lumitaw. Pinatay, pinatay, pinatay. Muling tumaas ng husto ang karanasan. Noong una, hindi pa naintindihan ni Lin Muyu kung ano ang nangyayari, ngunit matapos mag-isip sandali, nahulaan na niya ang pangkalahatang sitwasyon. Mukhang kumalat na ang lason sa buong kalaliman. Ang pagkakaroon ng karanasan ay magandang bagay, ang pagpatay sa mga demonyo ay mas lalong maganda. Hindi niya namamalayan na hindi sinasadyang nalipol niya ang mahigit kalahati ng isang lungsod, at isa pa itong kaharian. Sa kaharian kung saan naghahari si Haring Demonyong Itim na Langit, ang lason ay kumakalat kung saan-saan. Hindi mabilang na mga demonyo ang namatay dahil sa lason. Ang mga demonyong level 70 pataas ay hindi makatiis sa lason ng banal na dugo, halos kapag nadikit sila, tiyak na mamamatay sila. Ang lason ay sumasabay sa hangin, kumakalat kung saan-saan. Sa isang iglap, binalot na nito ang mahigit kalahati ng lungsod. Hindi lamang mga demonyo ang namatay dahil sa lason, kundi pati na rin ang mga gusali sa lungsod ay kinain ng lason at gumuho. Ang makamandag na Diyos bago mamatay ay isang Diyos na nasa gitnang antas, katumbas ng isang haring demonyo na level 73 hanggang 75, mas mataas pa kaysa sa isang piling haring demonyo. Kung gaano kalakas ang kanyang lason ay mahirap isipin. Ang lason ay matagal na hindi humupa. Maraming demonyo ang umalis, ang kaharian ay masasabing ganap ng inabandona. Gaano man kagalit si Haring Demonyong Itim na Langit, wala na itong magagawa, walang mababago. Nakakuha si Lin Muyu ng malaking halaga ng karanasan, nadagdagan pa ng isa 0%, umabot sa 70% sa level 52, hindi na magtatagal at tataas na siya sa susunod na level. Wala pang 2 araw mula noong huli siyang tumaas ng level, malapit na siyang tumaas muli. Naramdaman ni Lin Muyu na kahit pa walang tigil siyang mag-farm sa mga piitan, hindi ganoon kabilis ang kanyang pagtaas ng level. Pagkatapos magpahinga ng 1 oras, nag-cool down na ang kasanayang pampalakas ng sundalo. Huminga ng malalim si Lin Muyu, nagsuot ng balaraw ng buto, at pumasok sa lambak ng libingan ng kidlat. Pagpasok sa lambak ng libingan ng kidlat, para siyang pumasok sa ibang mundo. Ito ay isang lihim na kaharian. Ang lambak ng libingan ng kidlat ay nagbigay kay Lin Muyu ng pakiramdam na parang isang lihim na kaharian. Alam ni Lin Muyu na ang lugar na ito ay hindi isang lihim na kaharian, medyo magkatulad lamang ang pakiramdam. Pagkapasok pa lamang sa lambak ng wala pang 10 metro, biglang mailumitaw na isang sinag ng liwanag sa kanyang harapan. Isang bola ng kidlat ang tahimik na sumabog sa kanyang harapan. Ang balaraw ng buto ay naglabas ng isang matinis na tunog, pagkatapos ay nabasag sa gitna ng kuryente. Ang lakas ng kidlat ay hindi ganap na nawala matapos sirain ang balaraw ng buto, nagdulot pa ito ng kaunting pinsala kay Lin Muyu. Gayunpaman, si Lin Muyu ay may 80% immunity sa elementong kidlat, at ang lehiyon ng mga patay ay sumasalo sa pinsala, kaya't hindi siya gaanong nasaktan. Ngunit huminto pa rin si Lin Muyu. Ang bola ng kidlat ay lumitaw ng walang anumang ingay, na parang lumabas lamang mula sa hangin. Mula simula hanggang wakas, walang anumang tunog, bigla na lamang lumitaw at bigla ring nawala. At ang lakas nito ay napakalaki, medyo kakaiba. Tumayo si Lin Muyu sa kinatatayuan niya, nagmasid sa paligid, ngunit walang napansing kakaiba. Sa loob ng lambak, napakatahimik, wala man lang kahit bahagyang simoy ng hangin. Malinaw na naririnig ni Lin Muyu ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang paghinga, at maging ang tunog ng pagdaloy ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Ang lambak ay hindi mukhang inabandona, mayroon ding ilang mga halaman at damo. Ngunit ang mga damong ito ay ganap na hindi gumagalaw, walang anumang pagbabago, na parang mga batong umiiral na sa loob ng 10,000 taon. Sa unang tingin, tila dahil walang hangin kaya't walang anumang paggalaw ang mga damo. Ngunit naramdaman ni Lin Muyu na hindi ganoon, may isang hula sa kanyang isipan. Nagsuot si Lin Muyu ng balaraw ng buto, sinubukang humakbang ng isa pa. Isang bola ng kuryente ang sumabog sa kanyang katawan, muling sinira ang balaraw ng buto. Muling tumayo si Lin Muyu nang hindi gumagalaw.
Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay naglabas ng isang kalansay na mandirigmang berserker. Sakto noong lumitaw ang kalansay na mandirigmang berserker, isang bola ng kuryente ang agad na sumabog sa harap nito, na nagpanginig sa kalansay na mandirigmang berserker nang walang tigil, hindi makontrol. Ang kuryente ay tumakbo sa katawan ng kalansay na mandirigmang berserker. Mabuti na lang, ang pinsala ay ibinahagi ng lehiyon ng mga patay, kung hindi, kahit hindi mamatay ang kalansay na mandirigmang berserker, malubha pa rin itong masasaktan. Sinubukan muli ni Lin Muyu na pahakbangin ang kalansay ng 2 pang beses. Bawat hakbang, palaging may bola ng kuryente na sumasabog. Tila sa lugar na ito, kahit saan ay may mga hindi nakikitang bola ng kidlat. Kumuha si Lin Muyu ng isang walang lamang kahon at inihagis ito pasulong. Ang walang lamang kahon ay pinasabog ng kuryente sa himpapawid. Ito ay nagkumpirma sa kanyang hula. Naintindihan na niya kung bakit napakaikli ng pagtubo ng mga damo dito at hindi man lang gumagalaw. Para bang alam nila na kapag gumalaw sila ng kaunti, aatakihin sila ng kuryente. Ang mga kuryenteng ito ay may nakakatakot na lakas, higit na mas malakas kaysa sa mga kidlat sa labas ng lambak. Pagkatapos ng ilang pagsubok, ganap nang nakumpirma ni Lin Muyu na sa lambak ng libingan ng kidlat, tiyak na tatamaan ka ng kidlat kung gagawa ka ng anuman. Ngunit kapag nakatayo lamang, hindi ka tatamaan ng kidlat. Bago ilabas ang kalansay na mandirigmang berserker, walang kidlat na lumitaw. Tanging nang gumalaw ang kalansay na mandirigmang berserker, saka lamang lumitaw ang kuryente. Matapos gawin ang pagsubok na ito, naintindihan na ni Lin Muyu. Mabilis siyang pumasok sa loob ng lambak. Sunod-sunod na mga bola ng kuryente ang sumasabog sa kanyang katawan. Ang buong prosesong ito ay walang anumang tunog, tanging ang kuryente lamang ang patuloy na kumikislap. Ang eksena ay kakaiba at nakakatakot. Mas bumilis si Lin Muyu, ang kuryente ay lalong dumadami. Pagkatapos maglakad ng tuloy-tuloy ng libu-libong metro, sa wakas ay huminto si Lin Muyu. Tinamaan na siya ng kidlat ng mahigit 1,000 beses. Kung ibang tao ito, kahit pa isang profesional na level 80, kung hindi mamatay ay malubha pa ring masasaktan. Ngunit si Lin Muyu ay parang walang nangyari, hindi lamang hindi nasaktan, hindi nagulo ang kanyang buhok, at wala man lang kahit kaunting gusot ang kanyang damit. Ang kasanayang paglilipat ng pinsala ay tumulong sa kanya na ilipat ang lahat ng pinsala sa lehiyon ng mga patay. Pagkahinto ni Lin Muyu, ipinatawag niya ang buong lehiyon ng mga patay. Agad na napuno ng mahigit 30,000 kalansay ang lambak. Sinimulan ng general na necromancer ang paggagamot sa buong hukbo. Hanggat hindi gumagalaw ang mga kalansay, hindi sila tatamaan ng kidlat. Matapos ang paggagamot, tinago ni Lin Muyu ang lehiyon ng mga patay at nagpatuloy sa paglalakad. Paulit-ulit na ganito ang ginawa ni Lin Muyu, lalong bumibilis. Pagkatapos noon, ginamit pa niya ang kanyang mga pakpak ng kaluluwang kidlat upang lumipad sa lambak ng libingan ng kidlat. Ang lambak ng libingan ng kidlat ay napakatahimik, walang kahit isang tao. Sa lawa ng kidlat, isang lugar na medyo mapanganib din, ngunit makikita pa rin ang mga profesional na level 80 na nagle-level up doon. Ang mga profesional na tao ay pumapatay ng mga halimaw sa teritoryo ng lahi ng dragon upang tumaas ang kanilang level. Ito ay nagpapatunay na ang mga profesional na iyon ay lubos na tiwala sa kanilang lakas. Ngunit sa lambak ng libingan ng kidlat na ito, talagang walang kahit isang tao. Hindi bababasa, si Lin Muyu ay nakalakad na ng mahigit 10,000 metro, bawat 1,000 metro ay tumitingin siya minsan. 10 beses na sunod-sunod, wala pa rin siyang nakikita. Wala man lang kahit isang halimaw. Kung iisipin, tama rin. Sa lugar na ito, bawat hakbang ay tinatamaan ng kidlat. Sino ang gustong pumunta rito? Ang unang 100 sa unahan ay may 300, dapat kong piliin ang gitnang daan. Naalala ni Lin Muyu ang mapang ibinigay ni Antorisi. Upang makarating sa kinaroroonan ng kristal na iyon, kailangang dumaan sa 900. Bawat 100 ay may 3 hanggang 6 na pagpipilian. Kapag nagkamali ng isang beses, hindi na makakarating sa kinaroroonan ng kristal na iyon. Naalala na ni Lin Muyu ang bawat pagpipilian sa bawat 100. Unang 100, 3 pagpipilian, piliin ang gitnang daan. Biglang bumigat ang buong katawan ni Lin Muyu. Agad siyang bumaba, ang mga pakpak ng kaluluwang kidlat ay kusang nawala. Dito ay bawal lumipad. Tiningnan ni Lin Muyu ang langit sa lambak na medyo madilim. Sa himpapawid, tila may mga bituing kumikislap, mas lalong kakaiba na sa mababang antas ay makakakita ng mga bituin. Sa magkabilang panig ay matatarik na talampas, hindi rin maaaring gamitin ang estado ng paglipad, ganap na hindi makakalipad. Ang lakas ng kuryente ay lumakas matapos pumasok sa unang 100, mas malakas ng 0%, hindi gaanong marami. Sa sandaling ito, isang bituin mula sa langit ang bumagsak sa harap ni Lin Muyu. Bituin? Bumagsak ito at sumabog sa harap ni Lin Muyu.
Isang higanteng halimaw ang sumugod palabas mula sa bituin. Walang anumang salita, direktang sumugod ito sa kanya. Nang sumugod ito, sumabog din ang kuryente sa katawan nito. Ang kuryente sa lambak ng libingan ng kidlat ay pareho para sa lahat. Kapag gumalaw ka, papasabugin kita. Ang mahalaga ay matapos tamaan ng kuryente ang halimaw na ito, hindi lamang hindi ito nasaktan, kundi tila lumakas pa ang kanyang aura. Agad na ginamit ni Lin Muyu ang teknik sa pagmamanman. Kasabay nito, makakapal ding lumitaw ang lehiyon ng mga patay sa kanyang harapan. Halimaw na kumukuha ng kidlat uri, pinuno level, 80 lakas, 350,000 liksi, 450,000 espiritu, 300,000 katatagan, 500,000 mga kakayahan, pasibong pagsipsip ng kidlat. Pagsabog ng kidlat mga katangian, immunity sa elementong kulog, maaaring sumipsip ng kidlat upang palakasin ang sarili, pinatibay na lakas ng buhay, lakas at bilis. Ang halimaw na kumukuha ng kidlat ay sumugod na parang kidlat sa lehiyon ng mga patay. Ang napakalaking lakas ay agad na nagpatalsik sa maraming kalansay. Sa isang iglap, sumiklab ng husto ang kuryente, ang buong lambak ay nabalot ng kuryente. Nang mapatalsik ang mga kalansay, sa daan ay tinamaan sila ng hindi mabilang na kidlat. Sa harap ng halimaw na kumukuha ng kidlat na patuloy na sumusugod, ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay hindi natakot, direktang sumugod patungo sa kuryente. Ang mga mago at mamamana ay nanatili sa kanilang posisyon, ginagamit ang kanilang mga kasanayan habang nakatayo. Hanggat hindi sila gumagalaw, hindi sila atakehin ng kuryente. Itinuro ni Lin Muyu ang kanyang daliri. Kasanayan, sumpa ng kahinaan, kasanayan, pagsabog ng esensya ng lason. Halos sabay na sumabog ang dalawang kasanayan. Kasunod nito, sa ilalim ng paa ng mga kalansay ay lumitaw ang aura ng lason. Ang necromancer ng elementong lason ay ipinatawag. Bagamat ang leon ay gumagamit ng buong lakas kahit sa paghuli ng kuneho, sa pagharap sa isang ordinaryong boss na level 80, hindi mo na kailangang masyadong magsikap. Sa ilalim ng epekto ng sumpa ng kahinaan, bumagal ang husto ang bilis ng halimaw na kumukuha ng kidlat. Sa wakas ay nakita na ni Lin Muyu ang kanyang anyo. Ang hitsura nito ay parang leon, ang buong katawan ay natatakpan ng makapal na balahibo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mas kamukha ng mga kamay ng oso, makapal at malapad. Isang hampas lamang ay sapat na upang mapatalsik ang maraming kalansay na mandirigmang berserker. Napakalakas nito, napakabilis, sayang lamang at hindi gaanong maganda ang kanyang katatagan. Sa harap ng makakapal na elementong pagsabog at matatalim na palaso ng mga mamamana, sa isang iglap ay humihingal na ito. Napansin din ni Lin Muyu na sa proseso ng pagkilos, ang walang tigil na pagsabog ng kuryente ay may epekto ng paggagamot dito. Ang kanyang pasibong kasanayan ay ang pagsipsip ng kidlat. Para sa kanya, ang elementong kidlat ay malinaw na isang malaking pampalakas. Sumisipsip ng kuryente upang pagalingin ang sarili at maging mag-evolve. Lintik, naisip ni Lin Muyu. Ang mundo ay malawak, walang imposible. Maliban sa kaunting pagkagulat noong una, pagkatapos noon ay naramdaman na niyang normal lang ito. Sa ilalim ng walang tigil na atake ng lehiyon ng mga patay, tila hindi na makayanan ng halimaw na kumukuha ng kidlat. Bago mamatay, biglang naglabas ng maningning na kuryente ang buong katawan nito. Kasanayan, pagsabog ng kidlat. Ito ang tanging kasanayan nito, at ito rin ang huling kasanayan, hindi lamang pumapatay ng kaaway kundi pati na rin nagpapakamatay. Naramdaman lamang ni Lin Muyu na nagliwanag ng husto ang kanyang harapan, ang nakasisilaw na kuryente ay nagpadilim sa kanyang paningin. Sa mundo ng espiritu, nakita niya ang isang malaking bilang ng mga kalansay na pinasabog. Ang saklaw ng pagsabog ay umabot sa 200 metrong radius, hindi gaanong kalakihan. Ang mga kalansay na pinasabog ay muling tumanggap ng bautismo ng kidlat mula sa lambak ng libingan ng kidlat. Mabuti na lang, mabilis na gumamot ang general na necromancer, kaya't hindi nasaktan ang mga kalansay. Tiningnan ni Lin Muyu ang walang laman na harapan. Sa lupa, isang itim na sunog na marka ang naiwan ng pagsabog ng kidlat. Totoo ngang sumabog. Ang kasanayang ito ay talagang isang kasanayan sa pagsabog. Mahinang sinabi ni Lin Muyu. Hindi rin niya inaasahan na ang kasanayang ito ng halimaw na kumukuha ng kidlat ay isang kasanayan sa sabay na pagkamatay. Sa sandaling ito, tumingala siya sa mga bituin sa langit. Kanina, personal niyang nakita ang bituing iyon na bumagsak at naging halimaw na kumukuha ng kidlat. Ngayon, matapos mamatay sa pagsabog ang halimaw na kumukuha ng kidlat, muling lumitaw ang bituing iyon sa gitna ng himpapawid. Ngunit ang liwanag na iyon ay medyo mas malamlam na. Nagmasid sandali si Lin Muyu, natuklasan niyang ito ay bumabawi. Hindi magtatagal ay babalik ito sa sukdulang estado, muling magiging halimaw na kumukuha ng kidlat.
Sa lakas ng pagsabog nito kanina, kahit pa isang kabalyerong level 80, kung hindi lilipat sa estado ng pinakamataas na depensa, maaaring mamatay agad. Ang ibang mga profesional na level 80 naman ay halos tiyak na mamamatay. Unang beses kong makakita ng boss na marunong sumabog. Maingat na naalala ni Lin Muyu ang buong proseso kanina. Ang mga boss sa antas na ito, karaniwan, kung hindi na nila kayang lumaban, sila ay tatakas. Lahat sila ay may survival instinct. Ngunit kanina, sumabog ito ng walang pag-aatubili, talagang kakaiba ito sa mga boss. At dahil sumabog ito, hindi ito kabilang sa uri na kailangang patayin, walang karanasan, walang anumang kagamitan o props. Hindi sulit ang pagsisikap. Normal lang na walang pumupunta sa lambak ng libingan ng kidlat. Hinintay ni Lin Muyu na ganap ng magamot ang lehiyon ng mga patay bago magpatuloy sa pag-abante. Ang daang ito ay maihabang halos 10,000 metro. May karanasan na si Lin Muyu mula sa nakaraan, bawat beses na makalakad ng 2,000 metro, nagpapahinga siya minsan. Unti-unti nang nahuhuli ni Lin Muyu ang ritmo ng lambak, unti-unti na ring bumibilis ang kanyang takbo. Sa daan, sumusulong siya kasama ng mga kislap at kidlat. Sa loob lamang ng 1-0 minuto, narating na ni Lin Muyu ang pangalawang 100. Sa pagkakataong ito, may 400 na mapagpipilian. Salamat kay Antorisi, alam na ni Lin Muyu kung aling daan ang pipiliin, hindi na siya huminto at pumasok sa pangalawang daan. Pagkapasok sa daanan, muli, kuryente ang sumunod, sumasabog sa buong daan. Ang kuryente ay mukhang hindi naiba sa nakaraan, walang anumang pagkakaiba, ngunit lumakas ang lakas nito. Kung ikukumpara noong kararating pa lamang sa lambak, ang lakas nito ay tumaas ng halos 30%. Ang antas ng pagtaas na ito ay hindi gaanong nakaapekto kay Lin Muyu. Tumingala si Lin Muyu sa langit. Sa pagkakataong ito, sa langit ay lumitaw ang 2 bituing kumikinang. Mas marami ang bilang at mas maliwanag pa. Tumaas na. Rin kaya ang level? Naisip ni Lin Muyu, nagpatuloy sa pag-abante. Wala pang 1,000 metro ang nalalakad, personal niyang nakita ang 2 bituin sa langit na sabay na bumagsak. Ang 2 bituin ay bumagsak sa lupa at sumabog, 2 halimaw na kumukuha ng kidlat ang sumugod palabas. Ito ay nasa inaasahan na ni Lin Muyu. Hindi rin nagpanik si Lin Muyu nang harapin ang 2 halimaw na kumukuha ng kidlat na sumusugod na parang kidlat. Direktang ipinatawag niya ang lehiyon ng mga patay, pagkatapos ay sumpa ng kahinaan at pagsabog ng esensya ng lason. Kasabay nito, lumitaw sa tabi niya ang necromancer ng elementong lason. Sa sandaling ito, kalmado niyang ginamit ang teknik sa pagmamanman. Halimaw na kumukuha ng kidlat uri, pinuno level, 81 lakas, 400,000 liksi, 500,000 espiritu, 300,000 katatagan, 550,000 mga kakayahan, pasibong pagsipsip ng kidlat. Pagsabog ng kidlat mga katangian, immunity sa elementong kidlat, maaaring sumipsip ng kidlat upang palakasin ang sarili, lakas ng buhay, lakas at pinatibay na bilis. Tumaas ng 1 antas ang level, nadagdagan ng 1 ang bilang, medyo tumaas ang mga katangian, hindi nagbago ang mga kasanayan at katangian. Kung pag-uusapan ang hirap, lubhang tumaas ito. Para sa mga ordinaryong profesional, ang pagharap sa isang boss at 2 boss ay 2 ganap na magkaibang konsepto, napakadaling malito.